Mapagpalang araw, mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz po ito. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy inyong pakikinig, pagbabahagi, pag-comment, at sa inyong mga active participation sa mga pag-notes, pagsusulat po ninyo, pagre-review po ninyo, at gustong-gusto nyo lumago. Sabay-sabay po tayong lumago sa tulong ng banal na Espiritu. Dahil, if we aren't growing, we are dying. And measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success. Para sa gloria ng ating Panginoong Jesus. Pag inalay natin, ibinigay natin lahat ang mga kredito, ang gloria sa Panginoon, ay may sasama din tayo sa gloria niya. Pag masaya siya, sasaya din tayo ng todo-todo. Hindi tayo ipapalugi ng ating Panginoon. Pag tayo naging matapat sa Kanya, masunurin sa Kanya, nananatili sa Kanya, tinatanggap ang lahat ng mga biyaya or pagsubok, at siyempre humingi tayo ng tulong na palakasin tayo sa mga bagyong sinusuong natin, nasusuong natin. Pasalamatan siya sa mga bagyong nalagpasan na natin, at mga pagtatanim ng salita ng Diyos. Amen. Episode 108 po tayo, November 26. A blessed Sunday, everyone. Ang tatalakayin po natin ngayon ay episode 108, Walk with me along the high road of thanksgiving. Pasasalamat. Tatalakayin din natin ang Exodus 33, verse 7 to 11, the law of the picture, prayer number 10, leadership number 10 ni Lord Jesus Christ, at intolerance na essay ni Napoleon Hill, mga binahagi ni Kuya Romy, at great is thy faithfulness. Unahin ko na po ang nasusulat sa Psalms 118 verse 24. It says, "This is the day that the Lord has made." Sabihin niyo ako, mga kapanalig. "We will rejoice and be glad in it." Magalak po tayo sa kaloob-looban natin bago lumabas sa panlapas natin. So, kailangan ang kagalakan ay nagsisimula sa puso, sa isipan. At desisyon, ang una talagang kailangan natin gawin. Magdesisyon tayo na anuman ang ibigay ng buhay. Sabi nga ni Napoleon Hill na binasa natin sa episode 107, essay about love, kahit sinusuntok siya ng buhay at pinagtatraidoran siya ng buhay, ay tawa ang ginaganti niya, at kanyang minamanage ang lahat ng activities ng kanyang oras sa pamamagitan ng definiteness of purpose, merong definiteness of plans, nakasara ang kanyang isip sa mga negatibo, inuunawa ang mga tao, at mayroong friendly alliance. At ang pinaka-the best na pinakamahusay na alyansa natin ay sa Diyos na si Kristo, at alyansa sa sarili. Ang Diyos ay hindi nagbabagong isip. Siyempre, bago tayo mahusay na pakikipagkaibigan sa Diyos, ay kailangan maging kaibigan din natin ang ating sarili sa pamamagitan ng matatag na Espiritu. Patatagin ang Espiritu, sabi ng desiderata. So, ulitin natin, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Pangalawang salmo, nasa 116 verse 17, it says, "I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord." Faith is thy faithfulness. Scripture, dalawa pong scriptures ang babasahin ko po, at apat na quotes galing motivation quote galing sa Great is Thy Faithfulness, published by Our Daily Bread. Una, sa Habakkuk chapter 3 verse 18.
It says, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Quote number 1, we can give thanks in every trial and say, you will be done. Your will be done. For God's at work in everything to make us like His Son. Galing kay DJD. At ang pangalawang quote, thankfulness depends on what is in your heart, not what is in your hand. Ang pasasalamat ay nakadepende sa kung ano ang nakalagay, pinapanatili mo sa puso mo, hindi diyan sa kamay mo. Pangalawang scripture for today, Romans chapter 16, verse 1 to 2. I commend to you, Phoebe, for indeed she has been a helper. She has been a helper of many and of myself also. And then pangatlo po, na quote, consider what the Lord has done through those who have shown you love. Then thank them for their faithful deeds, for blessings from above. Pangapat na quote, gratitude should not be an occasional incident, but a continuous attitude. Ulitin natin ang sabay-sabay at itagalog natin para manuot sa ating isip at sa ating puso. Gratitude should not be an occasional incident, but a continuous attitude. Isa lagi sa sinasabi ni Lord Jesus Christ ang pasasalamat, mapagpasalamat na puso, mapagpasalamat na isipan, dahil yan ang magiging sandata natin para manatili tayo kay Lord Jesus Christ. So, ang mapagpasalamat ay hindi yan ay paminsan-minsan lamang na pangyayari sa buhay natin, kundi tuloy na ugali natin, na magandang ugali natin. Amen? Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tumako po tayo sa prayer number 10 sa episode 108. Jesus was willing to go where He had never been before. Jesus was willing to go where He had never been before. Dalawa pong highlighted words dito po sa episode 108, leadership number 10. And then after that, basahin natin ng prayer ng sabay-sabay, mga kapanalig. Highlights number 1, it is what you believe about yourself. Yang paniniwala mo sa sarili mo, ano man ang paniniwala mo sa sarili mo. At ang magandang ilagay dyan sa isipan at sa puso natin ay anak tayo ng kataas-taasan Diyos. Na lahat ay magagawa natin na pinapalakas tayo ni Kristo. We can do all things through Christ who strengthens me. And then, I am strong in the Lord. I am God's powerful champion. Yang mga magagandang affirmation na yan, makakatulong para maprograma ang ating isipan. Na kinalulugdan ng Diyos, siyempre. Pangalawang highlight, integrity cannot be proven, it must be discerned. Ang integridad ay hindi mo kailangang ipangalandakan yan na ibigay mong proof or katunayan. Kailangan yan ay pinagninilay-nilayan. Prayer. Father, I know that you have a plan for me. I ask that you help me to be willing to go
where I have never been before, so you can help me create the success I have never experienced before. In Jesus' name, Amen. Totoong-totoo po itong dasal na ito. May plano ang Diyos sa atin. Nasusulat sa Jeremiah 29:11. Plans to prosper us, not to harm us, just to give us hope and future. Na kailangan maging willing tayo, na may kagustuhan tayo, na tayo magpunta kung saan tayo pinapadala ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi natin alam kung saan tayo pupunta, itanong natin, pagnilayan po natin, at kakusapin tayo ng Panginoon sa ating isip at ilalagay yan sa ating puso. Para magkaroon tayo ng mga bagay na hindi pa tayo nakakaroon, kailangan gumawa muna tayo ng mga bagay na hindi pa natin nagagawa. Magandang tanong ni John C. Maxwell, when was the last time you did something for the first time? Kailan ka nakagawa ng pinakamahusay na bagay na kinalulugdan ng Diyos, siyempre, ng first time, ng unang pagkakataon. Kailan mo nagawa yan? Ang ibig sabihin sa tanong na yan, pag tinanong mo ang sarili mo, ay kailangan gawin mo uli yun. Kung kinalugdan ng Diyos yung ginawa mo, tumulong ka na walang halos nakakaalam, nag-extra mile ka, hindi ka na inutusan ng iyong amo, at ginawa mo yan dahil talagang mahal mo ang Diyos, pinupuri mo siya dahil sa kanyang talento, abilidad na ibinigay sa iyo, at binigyan kanya ng trabaho, pinasisweldo kanya ng ating Panginoon, at kailangan matapat sa Panginoon, kaya matapat ka na rin sa amo mong pinagtatrabahuan mo. Pati pinagsisilbihan natin ng todo ang mga kliyente ng ating business. And then, ito po, ang isa pang tatalakay natin ay The Tolerance Essay by Napoleon Hill. Ito po. I wonder that would happen if we practice the words from this essay. Ako'y nagtataka na kung paano mangyayari kung sinasanay natin ang mga salita dito sa napakagandang essay na ito, ng dula na ito. Ito po. When the dawn of intelligence shall have spread its wings over the eastern horizon of progress, and ignorance and superstitions shall have left their last footprints on the sands of time. It will be recorded, it will be recorded in the book of man's crimes and mistakes that his most grievous sin was that of intolerance. So, ano ibig sabihin dito? Kapag ang madaling araw ng intelihente ay kumakalat na parang pakpak papunta sa eastern horizon, which is ubod tanaw na silangan. Yes, ubod tanaw na silangan. At ang progresibo, pati ang pagiging ignorante at mga pamahiin na ito ay aalis na at nagbibigay ng bakas ng paa sa mga buhangin ng panahon. At ito ay nasusulat o naitala sa libro ng tao sa krimen at mga pagkakamali ng kanyang most grievous sin, ang grievous ligalan
na translation ay serious bodily injury. Ang intolerance po ay ito po ang Google ng intolerance. Pasensya na, hindi ko kaagad na isulat dito. Ang intolerance, para manuot sa atin, ay hindi mapagparaan, hindi pagpaparaan, hindi paggawa ng mga pag-iisip ng mga paraan pa. So, yun ang intolerance. Then, pangalawa po, the bitterest intolerance grows out of racial and religious differences of opinion as the result of early childhood training. How long, O Master of human destinies, until we four mortals will understand the fully of trying to destroy one another because of dogmas and creeds and other superficial matters over which we do not agree. Ang bitterest ay pinakamapait. Kapag ang pinakamapait na at hindi ka mapagparaan, sabi ni Napoleon Hill sa pagkakaunawa ko rito sa ating pagdinilay-nilay, at sa out of racial and religious, mga ikaw ay parang sinasabi rito ay races and religious differences of opinion, ang mga opinion natin ng hindi natin pagkakaunawaan. Siyempre, iba-iba tayo ng religious doctrines at may mga difference po yan, at pati ng ating mga opinions ay nagre-resulta ng tayo ay bumabalik sa pagkabata natin na nakasanayan natin. Gaano tatagal ito ng O Master of Human Destinies? Until, sabi ni Napoleon Hill, we four mortals will understand the folly of trying to destroy one another. Ang katang kahirapan ng mga tao at uunawa ng paglinlang at sinusubok na sirain ang bawat isa sa atin at maging sunod-sunuran tayo sa mga kredo, mga lituntunin at mga superficial matters over which we do not agree. Kung ating laging iniisip na tayo lagi ang nasusunod at hindi na tayo nakikinig sa iba, ay talagang mga bagay yan na hindi tayo magkakasundo, dahil talagang may mga bagay na hindi tayo mapagkakasunduan. Ang mahalaga po dyan ay wisdom to understand people. Turo din yan ni Napoleon Hill. Meron tayong wisdom to understand people. Dunong naunawain ang mga tao. Umunawa ka para maunawa ka rin. Pagmahal ka para mahalin ka rin. Patawarin ka dahil pinapatawad ka ng Ama. Nauna ka ng pinatawad para patawarin ka rin ng kapwa mo. Sumunod, our allotted time on this earth is but a fleeting moment at most. Ang mga nakalaan na oras natin dito sa mundo ay isang fleeting moment. Ang Google ng Tagalog ng fleeting ay ito po. Ayon sa Google Translation, panandalian lamang. Yan. Ang mga oras na nailaan dito sa mundo ay may mga panandaliang sandali. At yan po ay ating
kailangan maging grateful tayo dyan. Maalala natin na sandali lang tayo dito sa mundo at tayo ay lilipas. At sasakabilang buhay tayo at doon natin makakapiling ating Panginoong Hesus, lalo na kung pagbubuksan tayo, depende sa ginawa natin dito sa mundo. Kaya ini-encourage tayo maging mabuti sa isip at mabait sa mga magawa natin. Ang sumunod po, like a candle, we are lighted, shine for a moment, and flicker out. Why can we not so live during this short earthly sojourn? That when the great caravan called Death draws up and announces this visit about finished, we will be ready to fold our tents and like the Arabs of the desert, silently follow the caravan out into the darkness of unknown without fear and trembling. Ang sojourn ay manirahan o tumigil pansamantala. Ang ating kandila ay nagiging maliwanag or namamatay po ito. Bakit hindi tayo kailangang mamuhay ng ipamuhay ang buhay sa maiksing buhay dito sa mundo? Tumigil tayo pansamantala, sojourn, para mapagtanto natin kung saan tayo tutungo at makapagnilay-nilay tayo kung ano ba ang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Idinagdag ko lamang yan dito sa essay sa pagkakaunawa ko para maliwanagan tayo ng todo dito sa essay ng intolerance ni Napoleon Hill. Na kapag ang great caravan called Death, na kapag tinawag na tayo ng kamatayan, ay wala po tayong alinlangan dahil nagawa natin ang dapat nating gawin dito sa mundong ating tinatahak or dito sa ating mundo. Ang caravan po ay parang karwahe. So, mabalik po tayo na pagka lumipas na ang buhay natin dito at kukunin na tayo ng kamatayan dahil talagang lahat tayo ay mag-e-expire, mag-graduate dito sa mundo, bibisitahin na tayo ng kamatayan at matatapos na ang ating buhay dito, ay handa tayo para tanggalin na ang ating tents, ang ating tulda ng buhay natin. Kagaya daw ng mga Arabo sa deserto, ay sila ay tahimik na naglalakbay sa kanilang karwahe at palabas ng madilim na walang hindi mo mabatid na lugar na mayroong takot at trembling. I-google natin sandali ang trembling. Ito po. Nanginginig sa takot. And then sumunod po, I am hoping that I will find no Jews, Gentiles, Catholics, or Protestants, Germans, or Englishmen, Frenchmen, or Russians, blacks, or whites, or reds, or yellows, when I shall have crossed the bar to the other side. Ako'y nagkakaroon ng pag-asa na hindi ako makakatakbo ng isang Hudyo, ng isang mga hindi naniniwala, Gentiles, mga Catholics, mga Protestante,
mga Katoliko, mga Protestante, mga alinman, mga Englishmen, at mga Frenchmen, pati mga Russians, mga itim, mga puti, mga pula, mga yellow, kapag tumawid na ako sa bar, sa ibang dako, at which is papunta sa isang sa kabilang dako. Huli, I am hoping I will find there only human souls, brothers and sisters, all unmarked by race, creed, or color, for shall I want to be done with intolerance, so I may lay down and rest an ion or two, undisturbed by strife, ignorance, superstitions, and petty misunderstandings, which mark with chaos and grief this earthly existence. Ako'y nagkakaroon ng pag-asa na mahanap ko ang mga kaluluwa ng ating mga kapatiran na wala nang marka kung ano ang kanyang lahi, ano ang kanyang paniniwala, ano ang kanyang kulay, na dahil gusto ko lamang na ang mapagparaan, hindi mapagparaan na mga pag-iisip ay siyang lalatag ng pagpapahinga ng isa o dalawa na hindi na disturb ng mga hidwaan at mga pakiging hindi natin maalam, mga pamahiin at mga petty na pag-iisip, yung naawa sa sarili at hindi pagkakaunawaan na nagmamarka ng mga talagang hindi ka nais-nais na mga bagay at pagdarahop dito sa mundong existence. Good leaders hunt wisdom as though it were diamonds. Ito po ang quote ni John C. Maxwell, The Maxwell Leadership Bible, page 765. Ituloy ko po. Good leaders hunt wisdom as though it were diamonds. Brilyante po yan. And rubies. Ang rubies sa ibang translation ay precious stone. So, ang tanong, what are you searching for? Ang mga mabubuting pinuno ay talagang hinahanap ang dunong na para bagang mga ito'y brilyante or mga talagang hindi matutumbasan mga bato. So ano ang hinahanap mo, kapanalig? At ang mga ibinahagi ni Kuya Romy na kanyang mga quote sa kanyang mga notes galing kay Bishop Broderick Pabilio, tulungan mo kami, O Jesus, na maging handa na humarap sa iyong huling pagdating. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang buhay namin ngayon. Bishop Broderick Pabilio. Galing naman kay Bishop Johnny Maralit sa bahagi pa rin ibinahagi sa atin ni Kuya Romy. Ito po, hopefully we prove to be real servants of the King. Tayo umasa na mapagtanto natin ang totoong na ang tayo magsilbi sa hari ng mga hari, which is si Lord Jesus Christ. Ito po ang episode 108 sa libro ni Sarah Young, Enjoying Kapayapaan sa Presensya ng ating Panginoong Jesus. Jesus Calling.
November 26. Yung unang binasa nating salmo ay yan po ang naging basihan ni Sarayan sa mensahe ni Lord Jesus Christ sa atin lahat. Psalms 118 verse 24 at sinundan sa Psalms 116 verse 17. Ito po. This is the day that I have made. As you rejoice in this day of life, it will yield up to you precious gifts and beneficial training. Walk along the high road of thanksgiving, and you will find all the delights I have made ready for you. To protect your thankfulness, you must remember that you reside in a fallen world. To protect your thankfulness, you must remember that you reside in a fallen world where blessings and sorrows intermingle freely. A constant focus on adversity defeats many Christians. They walk through a day that is brimming with beauty and brightness, seeing only the grayness of their thoughts. Neglecting the practice of giving thanks has darkened their minds. How precious are my children who remember to thank me all the times. They can walk through the darkest days with joy in their hearts because they know that the light of my presence is still shining on them. Utos ni Lord Jesus Christ sa panghuli ng kanyang mensahe, mga kapanalig, in your notes. Ito po, rejoice in this day that I have made, for I am your steadfast companion. Ang yield ay ito, ang isang translation po niyan sa English ay submit. Ang beneficial ay kapakinabang. Ang reside ay naninirahan. Constant ay palagi. Siyempre, yung grayness ay abo. Dilim naman yung darkened. At ang steadfast ay matatag. And then, siyempre, yung companion ay kasangga or kasama. And then yung brightness po ay ningning. Ito po ang ating pagninilay sa araw na to sa tulong ng Banal na Espiritu, mga kapanalig. At sa inyong active participation, at sa inyong mga pagsusulat, pagre-review, pagsasabuhay, pagbabahagi. Ano man ang alam nating ikalulugdan ng Diyos, ikabubuti din natin, capture, sabi ni Jim Rohn. Capture means kuhanin mo, isulat mo, hindi yung ibig sabihin na nakawin mo. Na mayroon ng ibang may-ari pero na nakawin mo pa. Hindi mo yung pag-angkin sa hindi mo pag-aari. So, kung nakarinig tayo ng mga magandang salita, scripture, sa isulat po natin, reviewin natin, pagnilay-nilay natin, isabuhay natin, at ibahagi natin. So ito po ang mga few words sa nabungad na salita ni Lord Jesus Christ sa ating pagninilay-nilay. Itong araw na ito ay aking ginawa. Pagdideklara ni Lord Jesus Christ, itong araw na ito ay aking ginawa. Kanino binibigay sa atin yung araw na ito? Sa atin lahat, mga kapanalig. Sa pagiging magalak mo sa araw na ito ng iyong buhay ay magbibigay daan ng talagang precious gifts
at kapaki-pakinabang na pagsasanay sa paglakbay na kasama si Lord Jesus Christ. Na lumakbay ka, lumakad ka, kasama ako sa papuntang high road. High road ay matirik, mataas na daanan ng pasasalamat. At masusumpungan mo na ikaw ay magalak at na ito ay handog ko sa iyo, na handang-handa na para sa iyo. Which is, itong araw na ito ang sinasabi niya na ibinibigay niya sa atin. Para proteksyonan ka sa iyong pasasalamat, ang dapat mong laging tatandaan ay ikaw ay naninirahan sa bumagsak ng mundo, na ang mga biyaya at mga pighati ay intermedial freely. Intermedial ay makihalubilo ng malaya. At palaging tumutok ka, palaging nakatutok sa kahirapan at mga pighati or mga kabiguan ng mga maraming Kristiyano. Sila ay naglalakbay, sila ay naglalakad sa araw na ito na brimming, na punong-puno ng kagandahan at ningning, na kasama ko at na nakikita lang nila ang abo ng kanilang pag-iisip. Neglecting the practice of giving thanks. At hindi pinapahalagan ang pagsasanay o kaugalian ng pasasalamat. At yan ang nagbibigay sa kanila ng dilim sa kanilang isip. At ang precious ng aking mga anak ay na natatandaan nila ng aking mga anak na sila ay mapagpasalamat sa lahat ng panahon. At sila ay naglalakad sa pamamagitan ng madilim na mga araw, pero pinipili nilang magalak sila sa kanilang puso dahil alam nila na ang ilaw ng aking presensya ay talagang laging nagniningning sa kanila. Kaya magalak ka sa araw na ito na aking ginawa, dahil ako lang ang matatag mong kasangga. Dahil ako lang ang matatag mong kasangga. Hindi ko kagad na i-google ang precious. Ito po ang Google Translation sa Tagalog ng precious. Mahalagang mahalaga. Tayo'y mahalagang mahalaga sa ating Panginoong Hesus. Kaya gusto niya tayong manatili sa Kanya, na kahit anuman ang ating sinusuong na madilim na paglalakbay sa mga mabibigat na problema, alalahanin natin na itong araw na ito ay ginawa niya para sa atin, na tayo'y magalak. Dahil siya lang ang pinakamatatag na kasangga sa ating buhay. At hindi nagbabago ang kanyang isip, mga kapatid. Tandaan lagi natin yan, hindi nagbabago ang isip ng Panginoon. Siya ay noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat tayo mga tao ay nagbabago ang isip, pero ang Panginoon ay hindi nagbabago ang kanyang isip. Lalo na sa kanyang mga pangako.
Ito po ang ating pagninilay-nilay sa the lessons ng The Maxwell Leadership Bible, Exodus chapter 33, verse 7 hanggang 11. Ang pamagat po, the law of the picture, Moses sets the example for intimacy with God. Sulat ni John C. Maxwell sa The Maxwell Leadership Bible. Para makadagdag tayo ng halaga. Gusto tayong dagdagan ng halaga dahil pare-pares tayong anak ng Diyos. Ang mga dunong ni John C. Maxwell through the years na natutunan niya sa kanilang tahanan dahil very godly ang kanyang mga magulang, napalaki silang mayroon sariling disposisyon, responsibilidad, pinabasa nung sila ay maliliit pa, pinabasa, mayroon ginagantimpalaan sila pagka pinapabasa sa kanila ng kanilang mga magulang na good for them ay may extra allowance. Pero yung paggawa, pagtulong sa bahay, paglilinis ng bahay, paghugas ng plato, pagpuputol ng damo, etc., etc., ay hindi po, wala po silang extra allowance. Pero sa pagbabasa ng Bible, pagbabasa ng mga libro ng pambata ay talagang binibiyayaan sila ng additional allowance para inganyuhin to make a difference. At nagbunga ng todo-todo yan dahil ang Kuya Larry niya ay isang napakahusay na businessman. Si John C. Maxwell naman ay isang napakahusay na leadership guru. At ang kanyang mga books ay sa edad niyang over 70 years old, nakasulat na ng 100 books. Ang bunso nilang si Tricia, base sa kanyang kwento sa kanyang mga books, awesome books, ay isang nurse. So ito po ang mensahe, lessons ni John C. Maxwell about the law of the picture. Moses sets the example for intimacy with God. In your notes mga kapanalig yan, yung mga mapupulot natin dito sa the lesson for today ni John C. Maxwell. Ito po, modeling provides the basis of true leadership. Leaders must set the example for their followers. Number one management principle in the world is this: people do what people see. Ang pinakapangunahin na prinsipyo dito sa mundo, ang mga tao ay ginagawa ang kanilang nakikita. So kung tayong mga anak, kung ano nakita natin sa mga magulang, nagbabasa ng Bible, mapagmahal, hindi sila nag-aaway, mapagbigay, palatulong sa kapwa, namulat tayo sa ganun sa ating tahanan. Paglabas natin sa tahanan, mahusay na tao tayo. Tayo mapagbigay, mapagpatawad, dahil magandang ehemplo ang ating unang natutunan sa ating bahay. Pero pagka laging nag-aaway ang mag-asawa, ipinapakita pa sa anak, kawawang-kawawa ang mga bata. Dahil yun din ang kanilang magiging buhay. At sa organisasyon naman, kung ano yung nakikita ng mga tao sa kanilang mga pinuno, ay kung matuwid ang kanilang pinuno, sa bansa man, sa kumpanya man, sa organisasyon man, pati sa simbahan, ay matuwid din ang mga tao. Kaya tinitignan muna ng mga tao ang gagawin ng mga pinuno ng ibang tao at sila ay susunod. Kung tiwali ang pinuno, ay magiging tiwali rin ang mga tao. Yan po ang number one na prinsipyo na binanggit ni John C. Maxwell. Kaya kailangan tayo ay magbigay ng magandang ehemplo sa kapwa natin, lalo na sa mga bata. Isang mortal sin, sabi ni Napoleon Hill at Andrew Carnegie sa kanilang mga books, awesome books, self-help books, na ang mga itanim natin sa ating mga anak ay mga negatibo. May kababata si Napoleon Hill nang sabi lagi ng kanyang nanay, hindi mo na madadatnan ng edad na 20. Ikaw na ay maiimbalsa mo at ikaw na ay ililibing. Ano nangyari dun sa kaibigan at kababata ni Napoleon Hill? Sa edad na 17,
sa edad na 17, siya ay naimbalsamo at namatay at nailibing. So, dahil yun ang itinanim ng magulang niya, ng nanay niya, dahil ang nanay niya siguro mainit ang ulo, lumaki rin sa dysfunctional home, ay ganun din ang naitanim niya sa anak niya. So, maingat po tayong magturo sa ating mga anak at siyempre, ipakilala na agad natin ang Panginoong Hesus sa kanila. At pag sila ay lumaki, hindi sila lalayo, hindi nila malilimutan ang kanilang mga natutunan. Lalayo means hindi lalayo dun sa itinuro mo na yung turong Jesusness, which is loving, humility, forgiving, matulungin, mahabagin. Hindi sila lalayo dyan. Yan ang lagi nilang gagawin. Ito po ang kadugtong. Moses demonstrated this truth. So, ipinakita ni dakilang mambabatas Moises na siya ay nagpakita ng magandang ehemplo, na siya ay mabuting liderato. Democratic leader itong si Moses. Ito pa ang pagdudugtong ni John C. Maxwell. The people watched him as he spent time with God. Ang mga tao ay pinanood siya, sinuri sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, interceding for them in intimate personal communion, and it changed them more than any sermon could have. If you want to enjoy an intimate relationship with God, as Moses did, you must practice what he did. Kung gusto nating madanas ang malapit na relasyon sa Panginoon, naggaya ng ginawa ni Moses, sabi ni John C. Maxwell, 5 ang mga nagawa ni Moses na kailangan nating tularan. At kung hindi natin magagawa, sikapin natin gawin ito at magpatulong sa banal na Espiritu. In your notes, mga kapanalig, number 1, separate yourself regularly. Nasa Exodus chapter 33, verse 7. You must come apart from the crowd. The key phrase, in your notes, mga kapanalig, the key phrase, ang susi na salita is outside the camp. So, iwalay mo ang iyong sarili paminsan-minsan on a regular basis. Ang mungkahi ni Jim Rohn ay once a month, lumalayo ka. Ikaw lang. Para makapag-nilay-nilay ka at alam mo pa kung saan ka tutungo. Ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Lord Jesus Christ, siya ay maagang gumigising, siyempre maaga tulog at nakikipagniig mag-isa. Lumalayo ito at nakikipagniig mag-isa, nagdarasal mag-isa at nagpapasalamat ng todo-todo sa Ama sa Langit. So, yan daw ang gawin natin at ang pinakamainam na salita dito ay outside ng kampo, kasi noon sila ay nagkakampo at sila ay tolda lang ang kanilang tirahan sa disyerto, papunta silang promised land dito po sa Exodus. Bumabaybay yung 11-day journey, naging 40 years dahil mareklamo ang mga tao, walang kooperasyon sa leader, panireklamo pa, binapatikos pa ang kanilang leader na si Moses, kaya sila ay tumagal. So, outside the camp, sa labas ng iyong tahanan, ikaw ay lalayo. Kung hindi mo magawang lumayo sa bahay mo, ay gumising ka ng maaga at ikaw lang ang gising, makipagniig ka sa Panginoon at talagang kung hihilingin mo sa Panginoon ng mga gabay na gusto mong gabay at para mapaglingkuran siya, yun ang motibo mo, kasi talagang ang desisyon natin na may kasamang disiplina ay talagang kung gaano kalakas ang ating motibo. So kung ang motibo mo lamang ay sumunod sa Diyos, manatili sa Diyos, i-recognize ang Diyos, itanim ang salita ng Diyos, kung yan ang
motibo mo, kapanalig, tutulungan ka talaga ng banal na Espiritu para makamit mo yan. So, kailangan may oras tayo sa Panginoon. Katulad ko, dito sa opisina, maaga akong pumapasok. Dito ko na rin ginaganap ang ating daily audio clip. Kapag maunang yatid ko sa eskwela ang aking bunso na si Dave, na kumukuha ng nursing dito sa University of Regina, ay doon sa bahay, outside ng, hindi outside ng bahay, kundi outside ng aking room, kasi ang aming kwarto ni Rosa, na rent ako for over 31 years, ay tulog pa siya. So, dahan-dahan ako. At ayaw kong mag-create ng noise kasi pag ako'y natutulog ng alas 8 o hanggang alas 8:30 ng gabi araw-araw sa tulong at pahintulot ng Panginoong Hesus, ay sila rin ay nagdadahan-dahan. Alam nilang natutulog ako ng maaga at maaga ang gising ko alas 4. Pagkagising ko alas 4, pasasalamat sa Panginoon, uminom ng isang basong tubig at nagdarasal, nagpapasalamat, nagninilay-nilay, and then nandyan na yung konting stretching, at nagbabasa ng Bible, sumusulat ng mga plano kung kinakailangan, at sumasagot sa mga email. Ang oras na nito, kung gising ko alas 4 ay mga alas 5:30 o bago mag alas 6 ay nakakasagot na ako ng mga very important emails. And then ipagpapatuloy kong pagbabasa ng Bible, pag-aaral ng ating episode bawat araw, and then mag-exercise ako. Habang nag-exercise ay nakikinig ako ng mga audio clip, ng mga audios na gusto kong pakinggan para makadagdag sa akin na dunong at para may bahagi ko sa inyo, kasi hindi ko may bibigay ang wala ako. Pero bago ko mag-exercise, natutunan ko kay Dr. Willie Ong, nagkakape ako ng black na kape, walang asukal. Black, mga kalahating kutsara sa isang tasa. Nakakadagdag na tayo'y pag nag-exercise, nakakadagdag lakas pagka tayo'y nagkape. Minsan nasasamahan ko ng biscuit, and then after ko mag-exercise, bago ako mag-proceed dito sa ating opisina, ay nag-aalmusal na po ako. Isang habitual po yan. At ginawa ko na yung mga habitual na yan dahil alam ko, naniniwala ako at nang marinig ko si Jim Quick, na sabi niya, first you create your habits, ibig sabihin good or bad, and then your habits, which is good or bad, will create you. Siyempre, yung nagbibigay ng magandang resulta ang dapat nating gawing habits. Dahil tayo mga tao ay creator tayo ng habits, partikular sa ating pag-iisip. 20,000 to 30,000 na isip ang lumalabas, pumapasok sa ating isipan, mga kapatid. Number 2, seek God with all your heart. Exodus 33 verse 7. You must pursue truth over popularity. The key phrase is sought the Lord. Hanapin mo ang Panginoon ng taos puso, buong puso mo, hindi kahati. At kailangan mong ipagpatuloy na saliksikin ng katotohanan over popularity. The key phrase is, hanapin mo ang Panginoon. And then number 3, be watched by the public. Exodus 33 verse 8. You must be willing to take a risk even though it feels intimidating to be watched and scrutinized. The key phrase is watch Moses. So, be watched by the public. Kaya mo na ikaw ay makita, mapanood ng tao sa gagawin mo. At ikaw ay willing na gustong-gusto mo, na hindi kahati, na ikaw ay para bagang sumusugal, na ang damdamin mo ay madalas may kombinasyong nai-intimidate ka, natatakot ka, at dahil ikaw ay sinusuri ng mga tao sa public. Kaya nga ang
key phrase ay panoorin si Moses or pinanood si Moses. Number 4, nasa 54 minutes na po tayo. Learn to listen and obey God's voice. Exodus chapter 33 verse 9. You must practice the patience of silence and submission. The key phrase is in your notes, mga kapanalig, sa number 4. The Lord talk with God. Past tense, talk. Kinausap si Moses. The Lord talk with Moses. Kailangan pag-aralan mo, pakikinig sa boses ng Panginoon. At sinasanay mo ang sarili mo na ikaw ay pasensyoso, nakikipagnig ka ng todo-todo sa Panginoon, ng silence, wala kang ginagawa, kundi siya lang ang naiisip mo, at pinagkakalob mo lahat ang mga alalahanin mo. And the key phrase sa number 4 ay ang Panginoon ay kinausap si Moses. And then panghuli, enter covenant partnership with God. You must be faithful and committed just as Moses was trustworthy. Partner with God. And the key phrase is the Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Makipagkasundo ka sa Panginoon na siya ang nag-iisa mong partner at ikaw ay maging matapat, maging committed, hindi ka hati, na ikaw ay mapagkakatiwalaan na partner ng Panginoon. At ang key phrase, ang Panginoon ay kinausap si Moses ng harap-harapan, face to face, kagaya ng taong kinakausap niya ang kanyang kaibigan. That's it, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Kuya Romy, Jean, at naka-4 na session na ako dun sa napakaganda mong produkto. Brother Jerry Valdez, at nakakaramdam na ako ng magandang pagbabago dyan sa mahusay mong produkto. I will talk more about your products base sa pagkakaobserba ko at base sa resulta na naibibigay ng maganda mong produkto. Bye-bye now. God bless everyone.